Magugustuhan ba ni Nawat si CJ Opiasa para sa Miss Grand International from the Philippines ngayong 2024? O baka naman posible ulit na ililigwak si CJ Opiasa? Tinanong kasi si CJ Opiasa, "Why are you late?" Pero ang sabi ni CJ, "I only prepared 3 days because I was just crowned 3 days ago." Kaya kakarating lang niya sa Miss Grand International. So, siguro naman, this is a considerable na circumstance given na konti lang talaga yung preparations na ihinanda ni CJ para sa MGI. Kaya ngayon, pag-uusapan natin kung papasok nga ba sa taste ni Nawat yung full performance ni CJ Opiasa. Pagdating naman sa pasarela at sa pagrampa, syempre, check na check yan. Kasi ilan lang si CJ Opiasa sa mga representatives ng Philippines na may sariling walk. Hindi yung ibang katulad ng ibang candidates na nagre-rely lang sa mga patterns na binibigay sa kanila. Si CJ Opiasa kasi talagang meron siyang sariling eksena na hindi mo na kailangang i-train kasi alam niya kung paano maglaro sa stage. Meron siyang sariling signature walk na kahit na anong gawin mo, kahit na anong pattern, kayang-kaya niyang irampa yan. So, hindi na niya kailangang maging dependent sa mga coaches kasi okay na yung kanyang walk and eto yung isa sa mga forte niya. Kaya sigurado ka po na magugustuhan talaga siya ni Nawat kasi nga lumalamon talaga siya sa stage. Anyway, meron at meron na namang magsisilabas ang mga bashers dyan na sasabihan ako na ayan ka na naman, i-uplift mo na naman si CJ Opiasa na yan tapos kapag hindi mananalo, nga. O diba? Ito pa yung isang sinasabi ko pagdating naman sa gown. Makikita mo na hindi siya nagre-rely sa isang pattern, 1, 2, or 3 patterns lang kapag rumarampa sa stage. Kasi meron talaga siyang identity, sariling identity sa pag-pose, sa pag-walk, kung ano yung kaya niyang gawin para maipakita yung kanyang pasarela skills. So, kapag aspiring beauty queen ka, dapat hindi ka nagre-rely sa mga tinuturo lang sa'yo ng mga trainers mo, kundi magkaroon ka na rin ng sariling identity mo sa pagrampa na um, parang ipakita mo talaga na hindi lang sa pagkakaroon ng advocacy, pagkakaroon ng beauty of face, kundi independent ka rin na kaya mo talagang i-uplift yung sarili mo in front of the stage para magkaroon ka talaga ng impact sa stage presence. Kagaya ng ginagawa ni CJ Opiasa sa kanyang gown. Kaya ang galing ng kanyang impact sa stage. Pagdating naman sa kanyang communication skills, i-base natin yung sinabi niya dun sa winning answer niya na tinanong siya, what is your greatest gift? Kumbaga, ano yung pwede mong pambawi bilang isang beauty queen? Is it all about pwedeng material o kaya mga projects or advocacy? So, ang sagot niya dyan is by winning the crown, ito yung pinaka-ultimate gift. Kasi itinanghal siya bilang winner. And ito yung pinaka-importanting inaasam-asam ng isang beauty queen na to inspire, especially sa mga younger generations who wants to follow her footsteps. So, napakasimple yung pagka-deliver niya ng kanyang sagot. That's why she won. And during the first na dinner nila, makikita mo talaga na very eloquent siya sa kanyang pag-deliver ng sagot. So, talagang na-stapler at na-bandage yung bunganga ni Nawat kasi syempre wala na siyang masabi. Ang daming sinabi ni CJ Opiasa na malaman, very thoughtful, and marami ang makaka-relate sa kanyang ability to communicate. Alam nyo, aside from Herlin Budol, si CJ Opiasa rin talaga yung isa ring best choice para ipadala para sa MGI crown, sa Golden Crown. However, hindi rin kasi natin alam kung ano yung takbo ng utak ng organization, kung ano nga ba yung hinahanap nila. Pero one thing is for sure, yung isang hinahanap nilang prototype is yung BBB, Beauty, Brain, and Body. Tapos, mala Latina prototype, yung mga nananalo sa Miss Universe, yun yung mga hinahanap nila, no? Kaya, kung mapapansin nyo sa mga past winners, ganun na ganun yung prototype na hinahanap nila. Pero, huwag tayong mawalan ng pag-asa kasi si CJ Opiasa na ang isa sa mga feeling ko one of the best na ipapadala ng Pilipinas para sa MGI.
Pero going back to this image, I think it is best na wag muna tayong masyadong umasa kahit na alam naman natin na medyo dekalibre yung ipapadala ng Pilipinas at ipinadala na nga ng Pilipinas na si CJ Opiasa para sa Miss Grand International. It's because masasaktan ka lang kapag hindi na-meet yung expectations mo, di ba? So, sasama yung loob mo, magwawala ka online. So, it is best na lang na just pour our support para sa representative ng Philippines para kahit papaano, it will uplift her spirit, yung moral niya, yung confidence niya na alam niya na marami ang nagmamahal at handang magbigay ng full support para sa kanya, either win man yan or lose. And after the dinner, eto nga pala yung picture ni CJ Opiasa sa kanyang bagong parents. So, ito yung kanyang mama, yung vice president ng MGI. Yan. And then, syempre, ito rin naman yung picture ni CJ together with her new papa. Ayan. Yung owner or director ng MGI na si Nawat. So, yan yung picture after the first ever dinner para sa MGI 2024. I hope nagdulot ito ng positive impression para kay Nawat. Kasi nga, first impressions last. So anyway, sana hindi ulit maligwak ang Pilipinas, no? Pero wag tayong umasa kasi hindi talaga natin alam kung ano yung takbo ng utak ng pageant na yan. Pero anyway, mamaya, si Atisa Manalo naman ang ating aabangan. It's because mukhang ngayon na ang kanyang final showdown sa Miss Cosmos. Or Miss Cosmo, I should say. Ayan. Okay, so for further pageants, ayan, mag-update lang kayo sa akin if you love how I deliver my pageant vlogs. So thank you and have a nice day.